At practicein natin yung ating handshake of blessing. Ayan. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, more blessing. Once again, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, more blessing. Pwede na po tayo mupo. At yung isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Ayan. Isang marami. Okay lang po yun. Originality po ni Pastor ay isa, dalawang kalahati. Ay, ang mahirap yung 3/4. 3 and 3/4. Kaya sa umaga pong ito ay napakahalaga po ng ating pag-uusapan na hinanda ng ating Panginoon. At sa araw po na ito ay napakahalaga ang ibinibigay ng ating Panginoon every week na ating pinag-uusapan. Pero review po muna tayo. Nakaraang 2025, sabi ni Apostol Pablo, forget the past and face the future. Dapat na po natin limutin ang nakaraan at harapin natin ang kasalukuyan. Review po natin. Pagka sinabing word, ano nga po ang kahulugan ng word? God's idea. Wow, very good. Ano ibig sabihin ng light? Knowledge and wisdom. Yeah. Ibig sabihin ng darkness? Ignorance. Napakahalaga po niya, no? Dapat po nating maintindihan. Yung tatlong salita po na yan ay napakalaki ng impact sa ating mga buhay. Kaya sa 2025, nais ni Lord kung paano tayo binigyan ng kaalaman sa tatlong bagay po na yan. Nais ni Lord ipaalam po sa atin this year 2026 ang mga salitang ito. Una, sabi po doon, dapat tayo ay magkaroon ng spiritual obsession. Sabihin niyo po, spiritual obsession. Yan, bago po ako pumunta sa topic. Pagka sinabing spiritual obsession, ay dapat po tayo ay sold out tayo sa more of God. Sabihin niyo po, more of God. Ano po ibig sabihin po niyan? Tayo po ay more on presence ni Lord. Tama po ba? Hindi tayo papayag na sa araw-araw ng ating buhay ay hindi po natin ma-experience ang presensya ni Lord. Nakuha niyo po ba? Pangalawa ay maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Presence ni Lord, power ni Lord, and provision ni Lord, and miracle ni Lord. Yan yung more of God. Pangalawa ay more souls. Sabihin niyo po, more souls. Pagka ikaw obsessed spiritually, ay talagang ikaw ay uhaw na uhaw, gutom na gutom sa kaluluwa. Dahil ang tibok ng puso ng Diyos ay kaluluwa, kaluluwa, kaluluwa. Soul, soul, soul. Ano una? More of God. Pangalawa, more souls. Pangatlo ay more cell group. Sabihin niyo po, more cell group. Ito ang ating spiritual family. Ito ang ating spiritual home. Tahanan ng ating spiritual. Merong tatay at nanay dito na tinatawag na cell leader. Ang panghuli ay more cell leaders. Yan pong apat po na yan. Banggitin po natin lahat. Anong una? More Yan po ang gagawin sa atin ng Panginoon this year 2026. Nakuha niyo po ba? Kaya kung papaano tayo tinuruan nung nakaraang taon, iminulat ang ating mga mata, spiritual na pandinig ng Panginoon. Pag sinabing Word of God, ay talagang ito yung ating stand. Foundation po natin para mabuhay tayo bilang isang tao, not only physical, but in spiritual. Kaya napakahalaga po nito, Word, at alam natin, merong light, merong darkness. Sabi nga ni Tate Emong, hindi tayo nakikipaglaban sa physical, kundi sa spiritual. Kaya magtatagumpay po tayo pagka tayo po ay alam natin yung mga bagay po na ito.
At merong isang salita na ibinibigay sa atin this year 2026. Excited po ba kayo? Gusto niyo po ba mapakinggan? Ito na po, saluhin niyo po. Sabihin niyo po sa katabi niyo, favor. God's favor. Alam niyo po, ang salitang favor ay parang magnet. Nakakita na kayo ng magnet? Kung ang magnet, lahat ng mapatabi sa kanya na-attract, dapat ganun po ang mangyari sa ating buhay this year 2026. Salitang favor. Huwag niyo pong kalimutan ang salitang ito. This year 2026, dapat ito po yung ating maranasan at makuha sa ating Panginoon. Ngayon po, ang title na ibinigay sa atin ng Panginoon dahil this year 2026, hindi na po yan, ay ano sabi doon? Go and make disciples. Kasi sabi nga po natin, yung pagiging obsessed natin sa spiritual ay syempre pagka na-sold out tayo sa more of God, andun pagka sinasabing more of God, kasama po doon ang basic lifestyle po natin, Bible reading, prayer, worship, at pag-attend sa lahat ng gawain po natin. Yan man ay mentoring, Sunday celebration, cell group. Why? Kasi doon po tayo lalago spiritually. Magmamature po tayo. At makikita po natin, bago na po ang ating tema dahil bagong taon na po ngayon. Sabihin niyo po sa katabi niyo, Happy New Year. Diba? Personal nating nabati ngayon, hindi lang text or chat. At ang title na binigay po sa atin, dahil ang pag-uusapan natin, kita-kita naman sa picture, it's about first fruit. Ang title po ay First is the Best, hashtag first fruit. Ba't mahalaga yung salitang first? Yan ang tanong. Bakit mahalaga ang salitang first? Ang Tagalog ng first? Una. At minsan sinasabi natin, number one ka. Sabihin niyo po sa katabi niyo, number one ka. Lahat ng tao, pagka may pila, saan gusto? Sa una. Tama po ba? Pagka nasa huli, nababagot, maaasar, lalo na pagkabigayan, tama po ba? Gusto niya talagang sa una. At hindi papayag yung nauna, pagbigayan na, dadalhin siya sa huli. Papayag po ba kayo? Malamang hindi. Kaya makikita po natin, napakahalaga po ng first. Sino masaya? Yung nasa huli, yung nasa una? Malamang, nasa una. Kung ang apelido mo, letter, ano dulo? Same. Malamang, sasabihin mo sana yung apelido ko, letter A na lang. Tama po ba? Ako letter S eh. Pag-graduation, asaan ka? Nasa huli. Kaya napakahirap pagka lagi nasa huli. Kaya minsan, sa church, saan gusto mo po? Sa una o sa huli? Di ba? Parang may iniiwasan eh. Pero sa church dapat, kung saan ka komportable, doon ka. Tama mo ba? Walang pipiliing upuan, kundi kung saan ka komportable at mararanasan mo ang presence ni Lord, kapangyarihan ni Lord, himala ni Lord, doon ka. Walang pipigil sa'yo kung saan ka masaya. Sabihin niyo kung saan ka masaya. Doon ka. Pagka sinabing best, siyempre, meron pong pinagmulan niyan. Anong una niyan? Good, siyempre, di ba? Sunod sa good? Better. And best. Bakit? Iyan ang title na ibinigay sa atin ng Panginoon. Si Lord. Tingnan niyo po katabi niyo. Best ka. Bulog mo. Best ka. Kasi, ang taga JCLM Soul Outreach, gustong makita ni Lord, you are the best. Sabihin niyo po sa katabi niyo, you are the best. Kaya makikita po natin, gagawin sa atin ng Panginoon yan. Ayon ni Lord, sabi doon, hindi sa salita ng Diyos, hindi tayo buntot, kundi tayo ay pulo. Ibig sabihin, ang lahat ng taga JCLM Soul Outreach, sa ayaw at sa gusto nyo, sabihin nyo, leader ka. Huwag kang ayaw. Diba? At nakikita po natin, si Lord ang magdadala po sa atin sa larangan po na yun.
Kaya nga sa G12 system, G12 strategy, ang pinaka-goal po natin ay ano? To win souls and mag-design. Ang goal po natin ay ano? To win souls and mag-design. Di ba? Nandito kayo. To loving people lang. Every believer Ay, is a leader of leaders. Kaya pagka naging leader ka, magte-train ka pa ng mga leaders at magiging leaders din yung tetrain mo ngayon at magiging leaders of leaders. Di ba ang ganda? Sabihin niyo po, ang ganda. Di ba ang design ni Lord? Kaya makikita po natin sa JCLM Sokol Outreach, ang step by step para tayo ay makita ang magiging leader. Una, ikaw ay church attendees. Andito ka na, tama po ba? Sabihin mo, andito ka na. dito ka na. Ano susunod sa church attendees? Cell members. Sunday ngayon, di ba? Church attendees tayo, Sunday cell celebration. Susunod ay pagiging cell member. Nasa cell group ka na noon. Taas ang kamay na wala pang cell group. Hindi, ibig ko sabihin yung wala pa sa cell group. Lahat tayo may cell group na, tama po ba? Amen. At may cell leader po tayo. Dapat may kilala po tayong tatay at nanay spiritual. Amen. Amen. Pangatlo, napupuntahan po natin, hindi tayo matutulog, tatambay doon sa pagiging cell member o sa pagiging cell group. Ano sunod? Cell leader. Yung ipinos na huli, meron tayong schooling, merong training. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mag-schooling ka na, mag-training ka na. Kasi kailangan po natin yon. Kasi nga po, uulitin ko po, what is G12 goal? Every believer. Kaya, nakuha na po natin, di po ba? Kasi ayoko pong pumunta agad dyan. Gusto ko pong balikan muna natin. Para makita po natin, ang JCLM Sokol Outreach ay merong start, merong oh, very good, Sister Marian. Merong start, merong finish line. May starting line and may finish line. Kasi po, ang abang lingkod po na to ay ika nga, mahirap kasi pagka ang leader na inilagay ng Panginoon sa isang church, sa isang outreach, ay bulag, saan niya dadali ng kanyang pinapastulan? Sa bangin, mahuhulog lahat sila kasi why? They are blind. Kaya, ngayon, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may mararating ka. Hakbang-hakbang na. Tama po ba? After ng training and schooling, ano kalalabasan? Ito na yung more cell leaders. Kasi darating po tayo sa sending situation dahil ang ladder of success, ang ating equip and trust na tinatawag, hindi lang memorize dapat, kundi ito po yung ating spiritual journey from win, ano kasunod? Consolidate, disciple, and send. Diba? Parang nagkakalito-lito pa tayo, parang magulo. Pero si Brother Benji, hindi na po kayang, balik-balik ka rin man, hindi na po kayang paigutin ang kaaway ng Satanas. At sabihin niyo po, mapalad ka. Mapalad tayo. Aba, dinadala tayo ng Panginoon sa tamang landas. Kasi kung talagang tayo ay nangangarap na maging church at hindi lang outreach, nakikita na po natin. Year 2025, nakita na natin yung ginawa ng Panginoon. Still, nandito po tayo. Amen. Kasi kung hindi ito sa Panginoon, saglit lang tayong pitikin ni Satanas. Wasak na po tayo. Pero yung pinapakita ng Panginoon, dahil ang foundation ng ating pananampalataya ay si Jesus, matatag po tayo. Sabi sa Book of Luke, nagtayo tayo ng ating pananampalataya sa bato. Sino ang bato? Si Jesus, at hindi sa buhanginan. Sa buhanginan ay talaga wash out po yun. Ngayon po, maliwanag na po sa atin na tayo ay hindi lang mananatili na church attendees, magiging cell member po tayo at balang araw magiging makapasok tayo sa cell group. At sa cell group, pag hinubog po tayo doon, meron tayo schooling, training, at after po noon,
ikaw naman ang gagamitin ni Lord mightily. Sabihin niyo po sa katabi niyo, gagamitin ka ni Lord mightily. Di ba sa totoo lang, andun ang takot, pangamba, hiya, at parang sasabihin mo, hindi ko kaya, wala akong alam, at talaga, kaya lang, pagka po tayo ay nagpaproseso sa Panginoon, sabihin niyo po, process. Lahat ng mahirap, ano mangyayari? Dumadali. Lahat ng madilim, lumiliwanag. Lahat ng malayo, lumalapit. At lahat ng mahirap, tama na. Makita natin, okay na po yun. Ngayon, pumunta po tayo sa bagay po na yan. Yung hashtag first fruit po na yan ay merong kapangyarihan na baguhin po ang ating buhay. Amen. Handa ka na ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, handa ka na ba? Ibinigay ng Diyos sa aklat ng Nehemiah, alam ko nabasa na po natin yan. Nehemiah, Kapitulo 10, talatang 35 hanggang 36. Kung mababasa po natin ng sabay-sabaw, ay basahin po natin. Sige, inaanak na Alice, kung readable. Basa po ba? Okay, 1, 2, 3, go. Taon-taon. Taon-taon ang irin ang nagdadala bahay ni Yahweh. 1, 2, 3, go. Taon-taon. Taon-taon ang irin ang magdadala sa bahay ni Yahweh ng mga unang ani ng lupain at unang bunga ng mga punong kahoy. Dadalhin din namin sa mga saserdote na maglilingkod sa templo ang mga panganay namin anak na lalaki upang italaga sa paglilingkod sa Diyos. Ang panganay na anak na baka, tupa at kambing para naman iandog ayon sa hinihingi ng kautusan. Okay, tayo po'y sumandali yung bukod, tayo po'y manalangin. Hilingin natin ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo. Holy Spirit, we welcome you in this place. We can experience your presence, power, and miracle, Lord. Alam po namin, walang iba, kundi ikaw lamang o Yahweh, na nagsugo sa imbugtong na anak namin para sa Kristo, para maranasan namin ang kanyang pangako in John 10:10. He reminds us na naparito ang kaaway para kami ay dayain, pagnakawan, basakin, at patayin ang aming mga buhay. Ngunit ang sabi niya, na para sa Kristo, nais niyang mangyari sa aming buhay, kami bibigyan niya ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Lord, mangyari ito ang iyong pangako sa aming mga buhay. Salamat sa pagkabasa ng iyong mga pangyarihang salita. Ginamit mo si Propeta Nehemiah para mahayag ang salita mong makapangyarihan, salita mong banal, salita mo kayang baguhin ang aming kalalagayan ng buhay. Kaya minsan pa, welcome po namin ang iyong presensya at maranasan namin ang iyong kapangyarihan sa lugar na ito at maghimala po kayo sa bawat sapu sa amin. Ano man ang aming daladala sa lugar na ito, mula sa aming tahanan patungo sa templo mo ito, Panginoon. Kayo po ang nakakaalam ang laman ng aming puso't isipan. Meron kami mga kahilingan, meron kami mga naisip, meron kami mga pangarap, mga ambisyon sa buhay. Kayo ang nakakaalam ng katuparan sa mga plano po namin according to Book of Proverbs. Panginoon, salamat po. At patuloy na sa inyo po kami umaasa at titiwalag namin palataya na habang kami nag-aaral, nakikinig na yung mensahe, na yung salita, makikita namin na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila, walang katulad na nakapantay. Kaya minsan pa, anuman ang gawa at tangka ng kaaway, sinasansala namin ito sa pangalan ng Kristo. Wala siyang karapatan para kami gambalain at para kami gayain. Kundi itinatabi namin siya sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa, dahil wala siyang karapatan sa iyong mga anak na ito. Dahil kami inilipat mula sa dilim tungo sa liwanag mo, Panginoon. Kami inilipat mo sa pamahalaan ni Satanas tungo sa pamahalaan ng Panginoon. At mula sa ilalim ng sumpa, inilipat niyo po kami sa ilalim ng iyong biyaya. At kami ngayon ay tunay na malaya sa lahat ng uri ng kasalanan at bisyo. At kami ay tagapagmana ng iyong kaharian. Kaya o Diyos, sa iyong parangal, papuri at pasalamat, masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ang pagpapalain ng Diyos ay magsabi na in Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay.
Kung excited na po kayo, ang Book of Nehemiah ay sulat. Libo-libong taon na ang nakalipas. Si Nehemiah po ay isang dakilang lingkod ng Diyos na nakita niya ang pangailangan sa gawain ng Panginoon. Noong time niya, siya ay naglilingkod sa kaharian ng isang hari sa isang bansa. Ngunit nagpaalam siya dahil meron siyang nalaman sa kanyang kapatid na napakalaking problema na ang Jerusalem ay wasak ang wall. Sabihin niyo po, wall. Wasak po. Kaya si Jeremiah po ay ito po ang nagtayo ng wall of Jerusalem within 52 days. At nakita din po natin ang mga Israel na pinili ng Diyos ay wala ng tamang pamumuhay. Sila ay sumasamba na rin sa Diyos-Diyosan at wala nang pakialam sa gawain ng Panginoon. Kaya si Nehemiah, ang impluwensya niya sa kanyang leadership ay napakalaki ng pagbabago ng ginawa sa Jerusalem, hindi lang sa Jerusalem kundi sa lahat ng pinili ng Diyos na tinatawag na Israel. Kaya sa araw pong ito, nais ng Diyos na talagang makita po natin yung importansya ng message ng Panginoon na title na First is the best, #first fruit. Kaya maunawaan po natin sa araw po na ito, bakit ba napakahalaga ng first fruit? At bakit yung salitang first ay talagang first? Kaya ang prinsipyo ng Panginoon sa Matthew 6:33 ay ano? Sabi doon, datapwat unahin muna ninyo ang aking kaharian at ang aking katuwiran. At ano daw? Ang lahat ng bagay ay pawang daragdag ko sa inyo. Kaya sabi ng mga tao na nakakilala sa Panginoon, hindi sila papayag na hindi banggitin ang bagay na to. Put God first before anything else. Kaya mahalaga po na laging makita ng Panginoon, He is the best sa ating buhay. He is the great God in our lives. Pagka kasi nagawa po natin yun, kasi sabihin niyo po, bago natin makamta ng favor ni Lord, sabihin niyo po sa katabi niyo, bago natin makamta ng favor ni Lord, may gagawin ka. Totoo ba? Totoo po yun. Kasi baka magduda po tayo eh. Pero sa ipapahayag sa atin ng Panginoon, before ang Book of Nehemiah, babalik po tayo sa Book of Genesis para turuan ang ating Panginoon sa buhay ni Abraham. Kaya sabi sa Book of Genesis, chapter 12, verse 2, sabi po doon, andyan sa screen yan, basahin po natin na sabay-sabay para lahat tayo matuto, para ramihin. Pararamihin ko ang inyong mga anak at ako, at gagawin ko sa isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mapapatog ang iyong pangalan at magiging mapapala sa marami. Ayan po, napakalinaw po niyan. Na kung saan, sa Book of Nehemiah, nabasa po natin kung ano yung sinasabi ni Nehemiah doon sa mga Israelites. Malago na at marami na po ang Israelita sa panahon ni Nehemiah. Pero, makikita po natin ang pangungusap ng Panginoon kay Abraham sa Book of Genesis chapter 12 verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak. Si Abraham pa lang po ang kausap that time. Bagamat asawa niya si Sarah at mayroon siyang pamangking si Lot. Ayan. Nagre-review din po tayo. Sabi dyan, anak at apo. Nakikita niyo po yun? Generation by generation, dadami po ang lahi ni Abraham. Kaya lang, matanda na sila, nakausap sila ng Panginoon. Si Abraham. Almost 100 years old na siya. Malaking bansa. At hindi po nang binabanggit ni Lord sa kanya, pagpapalain kita. Gusto niyo po ba niyan? At mababantok ang iyong pangalan. Makikilala. At si Abraham, nangyari po ba? Nangyari po lahat yan. Kasi ngayon, generation by generation, nakikilala si Abraham. Kahit nga makikita natin wala na siya, parang buhay pa rin. Why?
binabasa natin ang kanyang istorya. Ang iyong pangalan at magiging pagpapala ka sa marami. Di ba? Parang ang buhay ni Abraham sa pangako ng Diyos ay sapat at tapat ang pangako ng Diyos. Ano mensahe po ng Panginoon dyan pagka po tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos? Una, sabi po dyan, ang lalabas ay God has promised. Yung salita po na yun sa Book of Genesis chapter 12 verse 2, pangako po ng Panginoon yun. Ang pangako ng Panginoon ay napakahalaga. Bakit may pangako ang Diyos? Hindi pa po natin, binubulay-pulay pa lang po natin yung first fruit. Pero sa ating pag-uusapan, kasama po yan. Eh bakit ba tayo magpe-first fruit? Dahil malamang may pangako. Tama po ba? Anong pangako ni Lord? Nabasa natin sa Genesis chapter 12 verse 2. Kung pagbubulay-bulayan po natin yun, kung nangyari kay Abraham, tingnan niyo po katabi niyo, sabihin niyo sa kanya, mangyayari din sa iyo. Ay kaya lang, ang tanong, magtitiwala ka ba kay Lord? Aasa ka ba kay Lord? Mananampalataya ka ba kay Lord? Eh ano gusto mangyari sa atin ng Panginoon pagka may pangako siya? Gusto niyo po ba makamtan niyang pangako ng Panginoon? Sabihin niyo po sa katabi niyo. Excited po kayo? Sabihin niyo, may utos si Lord. Pagka kayo nagbasa ng Biblia, ayokong hindi niyo makuha yung mga ginagawa ko eh. Ayokong sarilinin. Pagka may pangako, may reward agad. Utos, tama. Pagka may pangako si Lord, tandaan niyo may utos. Bago mo makuha, mapitas ang pangako ng Diyos, ano gagawin? Hashtag obedience. Yan po ang gagawin natin this year. Wow, laki. Anak ko nag-type niyan. Yan po ang nais ng Panginoon sa mga taga-JCLM sa Wala Outreach. Di ba ang sarap na maging masunurin sa Panginoon? Magiging masunurin lang ang tao kung siya ay masunurin sa Diyos. Masunurin sa gobyerno, masunurin sa magulang, masunurin sa guro, masunurin sa supervisor, kung sino man ang leader, pastor man yan, leader man yan, ano gagawin niya? Mag-u-obey siya. Simpleng mensahe pero may kapangyarihan mabago ang buhay ng tao. Tama po ba? Amen. Eh, brother Bay, yung first fruit ang pinag-uusapan natin ha. Eh, paano ka makakapag-first fruit kung wala po yan? Tama po ba? Amen. Kaya nga, sa pangako ng Panginoon, pag doon ka nabuhay, ulitin ko po, kapag ka sa pangako ng Panginoon, doon ka nabuhay, sabi ni Sister Every kanina sa prayer gathering ko natin ito yun, hindi ka na magbabackslide. Hindi ka na mawawala sa Panginoon. Pwede manghina. Pwede mapagod. Ano gagawin? Magpahinga. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magpahinga ka lang. Idlip-idlip din. Di ba? Pero masisipag ang mga obedience. Alam niyo po ang mga anak ng Diyos, ang karakteristik ay masipag. Sabihin niyo po sa katabi niyo, sa tingin ko, masipag ka. Sa tingin ko, masipag ka. Hindi ba? Ano ba mangyayari sa atin? Kaya si Abraham ay kinausap ng Panginoon, naninirahan siya sa Haran, pero ginulo ng Panginoon ang buhay niya. Sabihin niyo po, ginulo na ba ni Lord ang buhay mo? Ginulo na ba nila? Imagine, nasa comfort zone na, may kabuhayan na doon, ginulo pa ni Lord ang buhay? Sabihin niyo po, ang sarap guluhin ang buhay. Parang ayaw niyo ah. Alam niyo, pagkatapos ng kaguluhan, ano mangyayari? Aayusin, di po ba? Eh yung bahay nga, maayos na, ginugulo niyo pa para ayusin. Kaya pag ang buhay niyo hindi nagulo, hindi tunay na buhay yan. Dapat nagugulo at inaayos.
Nung wala tayo sa Panginoon, magulo o hindi? Hindi na magulo, talaga napakagulo. Pero ngayong nasa Panginoon tayo, inaayos tayo ng Panginoon. Kaya nung napagtagpuan tayo ng Panginoon, yung maayos, lalong inaayos. Tama po ba? Nakuha niyo po ba? Yan po, may kapangyarihan po yan. Maniwala po kayo mga kapatid. Dahil ang pangako ng Diyos, may kalakip na utos. Ano susi? Ay di, mag-obey ka. Mag-obey ka. Kaya nga, ang sabi sa book of Nehemiah, chapter 35, sila ay magdadala ng first fruit nila. Kailan? Ano binanggit doon? Balik nga natin na. Taon-taon, hindi araw-araw. Tama po ba? Pagpalakpakan po natin si Lord, hindi araw-araw. Di ba? Kailan dadalhin? Taon-taon. Kumaliwanag na po yan. Makikita natin yung unang ani nila, taon-taon dadalhin. Isipin nyo na po kung anong unang ani nyo na pwede nyong dalhin sa Panginoon taon-taon. Kaya month of February, kung hindi po ako nagkakamali, first Sunday ng February, doon natin dadalhin sa main church kung ating first fruit. Kaya maliwanag po yun, taon-taon. Sige po anak, pwede na natin ibalik doon sa ating pinag-uusapan. May pangako ang Diyos. Kaya nga, nakita ni Nehemiah, pabilikan po natin palagi po yun dahil siya yung pinaka-context o pinag-ugutan natin. Pero babalikan po natin yung ginawa ng Diyos kay Abraham na kung saan si Abraham ang unang nakakita na napakahalaga ng first fruit. Why? Kasi nakita ni Abraham merong pangako ang Diyos. Na ang susi lamang dahil siya ay kinausap ng Diyos, inutusan ng Diyos, dapat siyang sumunod. Pag hindi sumunod, walang mangyayari. Sabihin niyo po, pag hindi sumunod, walang mangyayari. Kung gusto natin may mangyari, pagpatuloy po natin yung ating pinag-uusapan. Karugtong po ng mga topic po na yan, ng obedience, ng pangako ng Diyos, sabi sa verse 18, verse 10, sabi doon, sinabi, sige, tuloy natin. Sinabi, sabay-sabay po natin basahin. Sinabi po yan. Sinabi ng gagawin, babalik ako sa isang taon sa ganitong panahon, at pagbalik ko ay anak na siya. Next. Mayroon bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon, at pagbalik ko ay may anak na siya. Una, yung pangako ng Panginoon sa Genesis chapter 12, verse 2. Maraming chapters pa ang nagdaan before dumating ang chapter 18. Ando na, naginunaw na ang Sodoma at Gomorrah, iniligtas si Lot. At nagkahiwalay si Abraham at si Lot dahil pinararami na ng Panginoon ang kanilang mga kahayupan, kanilang pagpapala, yung mga alaga nila, mga tupa at mga ano pa, at yung kanilang mga tauhan ay nagkakagulo na. At marami pang iba. At malapit na mangyari yung pangako ng Panginoon. Kasi hindi kay Ismael, hindi kay Agar magmumula ang pangako ng Panginoon, kundi kay Sarah. The originality of the promise is from Sarah. O kay Isaac mangyayari. Kaya sabi dyan, parang nung binabanggit ng anghel na sinugo ng Diyos, yan yung katabi niyo, paka-anghel yan, sinusugo ng Panginoon, di ba? Sinabi ng anghel ng Panginoon kay Sarah, yung mga bagay po na yan. Pero yung anghel ay simbolo ng Panginoon yun na nangungusap sa tao. Kaya sabi dyan, meron bang di maaari sa akin? Kaya sabihin niyo po, kayang-kayang gawin ni Lord sa buhay mo na ikay pagpalain. Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko, may anak na siya. Confirmation, assurance na ang pangako ng Diyos ay mangyayari sa buhay ni Abraham at sa buhay ko, buhay niyo, at buhay natin lahat.
Tanungin nyo nga po katabi nyo, gusto mo ba noon? Ano ang susi? Obedience. Isang keyword lang ang makuha po natin. Sold out na po tayo. Wala nang say, wala nang key ang kaaway para tayo ay dayain. Nakuha niyo po ba? Amen. Unang salita na pinalabas sa intro, anong salita? Letter F? First. O, di ba? Nanakaw na. Favor. God's favor. Huwag niyo pong kakalimutan yung pinalalabas ng Panginoon. At pangalawa ay obedience. Bagamat may pangako ang Diyos, tandaan nyo, laging may utos. Hindi nyo kayang kuhanin ang pangako ng Diyos kung walang pagsunod sa utos. Kaya makikita po natin na hayag ang mga salita po na yan na talagang hindi biro. Eh kung ako man ang lumagay sa katatayuan ni Abraham, mga teka, totoo may sinasabi mo? Eh, edad kong to, baog na ako, oh. Eh, wala na nga akong kakayanan. Eh, si Sarah nadinig pa, nagtawa. Parang hindi naman totoo sinasabi mo. Eh, pero ano sabi nung verse 18? Verse 12 ba yun? Tsaka 14, kinumperm nung anghel ng Diyos, totoo nga. Sabihin niyo po sa katabi niyo, totoo. Ang pangako ng Diyos. Diba? Sa ikalawa po na ating pupuntahan, magpapatuloy po tayo sa kasaysayan ni Abraham at ni Isaac. Sabi po sa Genesis chapter 22 verse 2, hakbang na po tayo sa 22. Sabi po dyan, sabay-sabay po nating basahin. Sinabi Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at pagpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at inandog mo siya sa akin. ayan na. Nakikita niyo na? May utos. Si Isaac ay unang anak ni Abraham. Ngayon, may test. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may test. May exam. Papasa ka kaya? Ayan ang tanong. Di mo ba? Makikita natin, napakatindi ng utos ni Lord kay Abraham. Eh, teka. Eh, iisa na nga lang to. Ang tagal ko pang inintay. Pero pangako mo to, Lord eh. Sige, susunod ako. Di mo ba? Anong mensahe ng Panginoon? Sabi po dyan, God has protection. Wow! Yun pala. Pag nakita ni Lord na hindi ka magdadalawang isip sa first fruit mo, ano man yan, malaki man o maliit. Ulitin ko po, sa puso mo nakatingin ang Panginoon. Sa puso mo nakatingin ang Panginoon. God has protection. Hindi tuloy na surprise yung gagawin natin. Eh, sinama na nung anak ko. Akita natin, poprotektahan ni Lord yung kabuuan. Ang first fruit natin ay 1 part lang po yan. Sabihin niyo po, 1 part. But very special sa ating Panginoon. Nakuha niyo po ba? Itinatangi ng Diyos ang first fruit. Why? Kasi ayaw ni Lord na ang kabuuan ng i-offer natin na pinanggalingan ng part na yon ay mawala, mawasak, at mag-disappear na parang abo ang kalalabasan, usok na madaling mawala, kundi bagkos makita natin po proteksyonan ng ating Panginoon. Ano daw gagawin natin? Submit. The word submission, ito ang itinuturo sa atin ng Panginoon. The question is, nag-submit po ba si Abraham? Yes. Sumunod po siya. Bagamat bantulot, yan ang word dyan eh. Parang aayaw, pero nagdadalawang isip, pero ano gagawin niya? Total, ikaw naman, oh Lord, ang nangako nito.
ibinigay mo naman sa amin, tinutuo mo pangako mo, eh sino ba naman ako para tumutol? Pero ikinonfirm na ng anghel ng Diyos, walang mahirap sa Diyos. Lahat ay kaya niyang gawin. Eh nakita naman natin, sa pagsunod ni Abraham, anong sabi sa verse ng mga susunod? Sabi po doon, ano sabi? Huwag mo patayin ang bata. O, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Huwag. Huwag mong patayin ng bata at huwag mo siya sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Ulitin po natin na isa pa para magkaroon ng spirit sa atin. Huwag. Huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Di ba? Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya, meron pang kasunod na verse po yan. Isa ba? Sige nga po. Sumagot si Abraham, anak ang Diyos ang nagbibigay niyo sa atin, kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya, minsan para magdududa po tayo. Pero nung akma ng iaalay na ni Abraham si Isaac, ano ginawa ng Diyos? Pinigilan si Abraham. Kasi ang tinitingnan lang ng Diyos sa ating buhay ay kung ano yung ating magiging pagsunod at pag-submit sa ating Panginoon. Minsan dyan hirap na hirap ang tao. Tayo bilang mga magulang, kita na natin ng ating mga anak, pagka tayo merong inuutos, merong sumusunod at merong hindi sumusunod. At parang may nagre-reklamo at hindi nagre-reklamo. Tama po ba? At parang merong madaling sumunod at merong hirap na hirap sumunod. Pero makikita po natin kung ang first fruit po natin ay parang katulad tayo ni Abraham. Nauna talagang mahirap naman talagang sundin ang utos, lalo na kaisa-isa mong anak. Diba, ang hirap magbigay ng cellphone kung iisa lang. Teka, wala akong gagamitin. Tama po ba? Pero kung dalawa po yan, pwede po nating ibigay kaagad-agad. Kaya makikita po natin, ang itinuturo ng Diyos sa atin ay manatili tayo sa pangako ng Panginoon at mangyayari sa atin na kung tayo man ay mag-alay this year ng ating first fruit, the whole year ng ating kabuhayan, the whole year ng ating buhay, the whole year ng ating mga tinatangkilik, trabaho man, negosyo, anong sabi doon sa mensahe ni Lord? We are protected by God. Protektado ka ni Lord. Sabihin niyo po sa katabi niyo, protektado ka ni Lord. Protektado ka ni Lord. May savings account ka nga. Kahit pamilyon ng laman yan, hindi mo protektado. Tama po ba? Why? May mga hacker. Tama po ba? Isang pindot mo lang ng link, wala na, was out na. Kahit pa maraming laman ng GCash account mo, wala kang kasiguraduhan dyan. Kaya makikita po natin, napakahalaga na tayo ay protektado ni Lord. Sabihin niyo po, this year, protektado ka ni Lord. Dapat buong pamilya po natin, maranasan natin na tayo ay protektado ni Lord. Kaya ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya nga makikita po natin na sa ating buhay, makita po natin sa Genesis chapter 22, pinahakbang po tayo dyan, na ipinapakita ng Diyos kay Abraham. Dahil yung puso niya ay nakita ng Diyos na handang sumunod, handang magsubmit. Abraham, mula sa iyo, protektado kita. Bakit
That time ni Nehemiah ay wasak ang Jerusalem. Ang wall of Jerusalem. Yan ang isang tanong. Bakit, pababawi natin, bakit ang buhay na isang tao ay wasak? Wala na ang Diyos sa buhay nila. Tandaan niyo po yan. Pero ng time ni Nehemiah, ibinalik niya ang relasyon ng bansang Israel na pinangakuan ng Diyos na pararamihin sa buhay ni Abraham, pararamihin ang bansang Israel na pinili ng Diyos. Nakikita niyo po ba sa JCLM Sokol Outreach, dadami ang lahing JCLM Sokol? Nakikita na natin ang JCLM Kalamba. Tayo ay bunga na rin ng paglago ng JCLM Main Kalamba. Kaya naman makikita po natin kung paano nangyayari kay Abraham, mangyayari din po sa ating buhay. Kaya nga, sumagot si Abraham, na tinatanong siya, Tatay, parang wala naman tayong dalang i-offer kay Lord. Akit tayo ng Mount Moriah, Moriah. Alam niyo po, sa inyo pong kaalaman, ang pangalan ni Moriah, yung anak kong bunso, ay dyan po kinuha ni Sister Lani. Ano ibig sabihin ng Mount Moriah? God will provide. Kaya buhat mga ipinanganak si Moriah para kaming nawawalan, pero ginagawa ng Panginoon ay talagang si Lord ang nagpo-provide. Magpatuloy po tayo. Ngayong nakita na natin ang pangako ng Diyos, kung tayo man na magpe-first fruit, ano gagawin natin? Kung may pangako, mag-obey. At kapag tayo nag-obey sa pangako ni Lord, ano mangyayari? Poproteksyonan niya tayo. At kapag alam nating tayo ay pinoproteksyonan ni Lord, ang magpapatuloy ng protection ni Lord, dapat tayo sasubmit po tayo. Punta po tayo sa pangatlo. Sabi po sa pangatlo, medyo parang mahaba po itong topic na to. Sabi po sa pangatlo, sa Genesis chapter 22 verse 8, lumundag po tayo doon. Lumampas pala ako. Yan na po pala ang pangatlo. Sumagot si Abraham. Lumampas. Dapat pala ay tama lang. Sige, dyan na po tayo. Basahin ulit natin yan. Sumagot si Abraham. Ano ang Diyos ang magbibigay niya sa atin? Kaya nagpatuloy sila sa paglago. Kaya pala parang ako'y natapos na. Number 3, sabi dyan, God has provision. Ano nang gagawin naman natin? Andyan na rin, inilagay na rin ni anak. Sabi dyan, kailangan maging faithful po tayo kay Lord. Si Abraham hanggang mamatay ay faithful kay Lord. Yan ang hinahanap ng Diyos sa buhay ng tao. Yung maging tapat ka sa ating Panginoon. Sabi nga sa salita ng Diyos, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kaya kung dito sa mundo pong ito ay hindi ka magiging tapat, paano ka pa magiging tapat sa kaharian ng Diyos? Kaya walang papasok sa kaharian ng Diyos na hindi magiging faithful sa Panginoon. Dahil ang lalakaran po sa langit, ayon sa description, salita ng Diyos, lahat po doon ay ginto. Ginto. Baka iwi dito sa lupa. Kaya makita po natin si Satan, hiniling niya, di ba? Na gusto niya agawin ang trono ng Panginoon. Pero syempre, ang Diyos ang manilikha at makapangyarihan. Si Satan ay worshiper ng Panginoon. Pero nagkaroon siya ng kaisipan na agawin ang trono ng Diyos. Nag-aklas siya. At ang nangyari, total hindi ka bagay dito sa kaharian, itinapon siya dito sa lupa. At sabi ng mga tao na nagtatanong, bakit naman dami-dami naman ang mundo, bakit sa earth pa? Kung may nag-research at may tao sa ibang mundo, baka doon nga dinala. Saan po ba mayroon tao? Sa mundo, sa earth. At sa Book of Genesis pa lang, makikita natin may katotohanan, may kapangyarihan, at nangyayari ang bawat titik at salita na parang tinitik ang bawat salita, Genesis to Revelation, ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo.
na nangyayari at nangyayari paulit-ulit lamang ang nangyayari sa buhay ng tao mula noon hanggang ngayon. Example, may pinanganak, may namamatay. May naghihirap, may ganun lang po ang buhay. Merong bigo, merong ganun po ang nangyayari sa buhay. Kaya makikita po natin, ang dulo ng buhay kapag ka ikaw ay sumunod at nag-submit sa Panginoon, God has a provision. Makikita po natin na talagang sa buhay ni Abraham, bagamat napakahirap na ipinapagawa sa kanya ng ating Panginoon, pero nakita niya na mayroong provision ng Panginoon. Ano sabi sa Book of Genesis chapter 22 verse 13? Sabi diyan, paglingon, basahin po natin ulit. Paglingon, Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tuka na ang mga sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. sumunod. Meron pa isang verse. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Ano pangalan ng bundok ni Yahweh? Moriah. Kaya makikita natin sa Mount Moriah ay talagang ang simbolo po niyan ay house of prayer. Ang bundok ng panalanginan. Na kapag ka tayo ay may mga pangailangan, wala po tayo ibang gagawin kundi lumapit sa Panginoon. Napakalapit ng Diyos. Gatuhod lamang ang lapit ng Panginoon sa buhay ng tao. Pag ikaw ay lumuhod, ando na ang pagtugon ng ating Panginoon. Kaya makikita natin, kung ikaw man ay magbigay ng first fruit mo, alalahanin natin, ipinapakita ng salita ng Diyos, kaya niyang i-provide ang lahat para sa iyo. Kaya lang, kung ikaw ay natatakot, nagdududa, at parang hindi ka nagtitiwala, umaasa at nanampalataya sa Diyos, tanggalin niyo po ito. Dahil ito ang magiging hadlang na gagawin ng kaaway para magkaroon siya ng butas na pasukin na yung buhay na hindi mo magawa na mag-first fruit. Kailan ginagawa? Taon-taon. Sa lahing JCLM Kalamba, at part po tayo noon, JCLM Sokol Outreach, every first week of the month of February, ay doon po natin ginagawa po yun. Sabay-sabaw po tayo doon nagbibigay. Ngayon, ulitin ko po, may pangako ang Diyos. Sa buhay ni Abraham, nakita na po natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Kung hindi niya iniyalay si Isaac, yung next generation noon, hindi mapoproteksyonan ng Diyos. Nakikita niyo po ba? Nakikita ko? Kung ang ating first fruit, ano man ang first fruit po natin, kasi noong unang panahon, prutas, hayop, o kung ano pang bagay. Pero sa panahon natin ngayon, dahil high-tech na po tayo, merong business, merong work, at kung ano-ano pa, tama po ba? Kung ano man ang unang ani mo doon, pwedeng iyon po ang ating ihalay. Doon niya, pati yung unang anak, katulad ni Isaac, ipinay-first fruit po sa ating Panginoon. Sa ating ngayon, nag-first fruit na po tayo ng ating time. Tama po ba? At magpe-first fruit din po tayo sa ating talent. Tama po ba? Magpe-first fruit din po tayo sa ating treasure. Maunawahan po natin na kapag ginawa po natin yung ating pagpe-first fruit sa ating time, itong ginagawa po natin, the whole year, protektado na po ni Lord yung oras mo. Amen. At sasabihin mo, wow, parang press na press ka, kapatid. Sabihin niyo po, parang press na press ka, kapatid. Tanggalin natin yung parang press na press ka, kapatid. Diba? Si Lord ang nagkakaloob po nun. Na talagang makikita po natin, yung itinuturo sa atin ng Panginoon ay tunay at totoo sa ating buhay. Nangyari kay Abraham, pwede din mangyari sa atin. Tama po ba?
Kaya kung papaano si Abraham pinagpala, pinarami, pwedeng mangyari din po sa ating buhay. Kaya lang may gagawin po tayo. Sabi niyo po, may gagawin ka. May gagawin ka. May pangako si Lord, ano gagawin mo? Pagsunod. Poprotektahan ka ni Lord, ano gagawin mo? Ipoprovide ni Lord ang lahat ng pangailangan mo, ano gagawin mo? Naging tapat. Mahirap, madali. Alam niyo po mga kapatid, ito pong tatlo po na ito na pinalabas ng ating Panginoon sa buhay na Abraham. Nangyari po sa kanyang buhay. The question is, mangyayari kaya talaga ito sa aking buhay? Amen. E tinitingnan ko ang pinagdaanan ko sa buhay, wala namang pag-asa. Parang hanggang dito na lang. Parang wala akong mararating. Parang palagi na lumiwanag, lalong dumidilim. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa konklusyon? Sabi po sa konklusyon, sige anak, pakibaba. Babasahin po natin ng sabay-sabay. Wika, Ganito. Akong si Yahweh ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. sige. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa konklusyon na ibinigay na verse ng ating Panginoon, nangyari o nangyari? Eh kahit nga sino kalaban ng bansang Israel, alam naman natin ang kanilang kalalagayan. Ang Israel ay pinagpala ng Panginoon. Ang Israel ay protektado ng Diyos. Ang Israel ay sikat na bayan sa buong mundo. Kung gusto din po nating maranasan ang naranasan ni Abraham, ibinigay na po yung tatlong bagay na dapat nating lakaran this year 2026. Una, God has a promise. Ano gagawin? Tubig. God has protection. Ano gagawin? Submit. God has provision. Ano gagawin? Yan tatlo po na yan, mga kapatid, pag ginawa po natin yan, hindi ka talo kundi ikaw ay panalo. Hindi ka lugi kundi ikaw ay talagang pagpapalain ng ating Panginoon. Minsan kaya lang hindi natin maranasan ang pangako ng Diyos. Hindi naman talaga tayo nakakasunod. Maaaring sumunod tayo pero tingi-tingi at pumipili tayo ng ating sinusunod. Pero pag ayaw na natin sundin, bahala ka na dyan, Lord. Yung ba? Pero sa ating buhay, makakamtan mo lang ang pangako ng Diyos kung susunod ka. Maniwala po kayo, hindi po aksidente, sa totoo lang po, halos dumugo ang isip ko na sabihin ng ating Tatay John, anak, ang pag-uusapan natin ngayon ay first fruit. Aba, kanda bumahog ako kung saan ako huhugot. Pero ipinakita ng Diyos ang kanyang mensahe. Nawa, hindi lang ako ang natuto, hindi lang ako ang pagpalain ng Diyos, kundi lahat tayo nakapakinig nito. Sinimplihan ng Panginoon ang kanyang mensahe sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Nehemiah. Humakbang ng libu-libong taon yung ating pinaka-text na ginamit sa Book of Nehemiah. Makita natin sa verse 35 and 36. Nakita niya ang problema na ang wall of Jerusalem ay wasak. Simbolo ng ating buhay na minsan ay wasak, na gustong ayusin ng Diyos. At pag nakita ni Lord na inaayos natin ang ating sarili at buhay, makikita natin ang ating sarili kay Abraham. Nangako, nangyari ang pangako ng Diyos. At mangyayari din sa ating mga buhay. Tatlong major point na kung saan ibinigay yung ating mga gagawin. Madaling tandaan. What is the title? First is the best. Huwag natin kalimutan. First is the best. Hashtag first. Hini-hashtag na lang natin siya. Kasi nga po, yearly, open na ang ating kaisipan. Kaya, January pa lang,
nasa puso mo na, darating ang year 2027, tapos na 2025, tama po ba? Amen. Ang tanong, nakagawa po ba tayo ng pagpe-first fruit ng nakaraang taon? Amen. Naalaala ko, mayroon pang nag-first fruit tayo rito nung nakaraan. Parang naiwan pa sa sobre yung isang kapatid na ako naibigay na, late na. Pero ngayon, hindi na po tayo malilate kung sabihin po tayo magbibigay. Tama po ba? Amen. Kaya makikita po natin, inihahanda po tayo ng ating Panginoon dyan. Ngayon, pagka tayo dumating ang first week of February, hindi na po tayo mahirapan dyan. Unawa na po natin. Tama po ba? Amen. Pumalakpak po kami natutunan. Amen. Kaya, ngayon po, sabihin natin, pwede pala. Ulitin ko po, kung ano po ang nasa puso nyo, yun ang ibigay nyo. Huwag na huwag makita ng kaaway na Satanas na mayroong pagdududa, mayroong pag-iimbot, mayroong pag-aalinlangan, at mga negative words na makikita sa Satanas, hindi po lalabas ang pagpapala sa bagay po na yun. Kasi kung gusto po natin talaga makamtan ang pangako ng Diyos, mag-obey po tayo. Maluwag sa puso, maluwag sa isip, maluwag sa pagkatao po natin. Alam niyo po, very applicable ang mga word na pinalabas ng Panginoon. This year, kung gusto nating ang favor ng Panginoon ay mapasa atin the whole year, na parang minamagnet mo ang mga blessing. Ano una? God has promise. Inuulit-ulit ko po, mag-obey ka lang. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mag-obey ka lang. Mag-obey ka lang. Pangalawa, God has protection. Ano gagawin natin? Mag-submit ka lang. God has provision. Maging tapat ka lang. Mapuputol po yun pagka nawala ang katapatan. Sabi sa New Testament, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang masakit, ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, yung nasa kanya ay kukunin pa. Kung meron kang isa at hindi ka napagkatiwalaan doon, magiging negative po yun. Nawawala po lahat. Kaya pattern, huwag po tayong magtaka kung ang ating kalalaga ngayon ay www.com pa rin tayo. Wala. Itinuturo sa atin ng Panginoon ito. Gusto niyang pagpalain po tayong lahat. Ngayon po ay dapat maging triple M po tayo. Hindi matanda madaling mamatay. Kundi merong po tayo. Amen. Tayo po lahat ay tumayo.